Good morning, everyone. Today is a new day and a new discussion na naman tayo, class. So today, we will talk all about the curriculum indigenization. So what is indigenization? Curriculum is all about its principles and how to apply it on actual curriculum guide. But before that, let me read the objectives first. So, objectives define and explain the principles of curriculum indigenization, identify the key characteristics and values of indigenous knowledge system, and also analyze the application of indigenous knowledge system and curriculum guide. So, what is indigenization in curriculum? So, indigenization, it is the process of incorporating indigenous knowledge, perspectives, and experience into the curriculum. It recognizes the unique cultural, historical, and social context of indigenous communities and seeks to make education more relevant, inclusive, and empowering for indigenous learners. So, ang indigenization ay isang paraan para bigyang halaga ang karunungan at karanasan ng mga kultural na individual at gawing mas inklusibo at makabuluhan ang edukasyon para sa lahat. Kaya ginawa ang curriculum indigenization. So what's the principles of curriculum indigenization? So first is inclusivity. Inclusivity is incorporating a variety of perspectives and ensuring that indigenous voices are represented. So, inclusivity sa konteksto nito ng curriculum, ang inclusivity ay nangangahulugan ng pagsasama ng mga katutubong perspektibo sa mga aralin at aktibidad. So halimbawa, sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas o Philippine history, hindi lamang dapat ituro ang pananaw ng mga Kastila o Amerikano because of the colonization. So, dapat ding isama ang mga kwento at perspektibo ng mga katutubong Pilipino tulad ng mga Ita, Igorot at Mangyan, which is our cultural aspects. Sa pamamagitan nito, mas malawak at mas makatotohanang pag-unawa ang makakamtan ng mga mag-aaral. The next one is reflectivity. So reflectivity is encouraging a review and reciprocity, allowing for continuous reflection and adaptation of the curriculum. So, sa pamamagitan ng reflectivity, mas mapapalakas ang kaugnayan ng curriculum sa kultura at konteksto ng mga katutubong komunidad. Halimbawa nito ay kung ang isang curriculum sa araling panlipunan ay hindi nakakapag-engganyo sa mga mag-aaral. So, ang maaaring gawin o maaaring suriin kung paano ito maaaring mapaganda ay maaari ding magdagdag ng mga kwento at kasaysayan ng kani-kanilang mga komunidad. Gamitin ang kanilang katutubong wika sa pagtuturo o isama ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pagkatuto na galing sa kanilang mga kultural na komunidad. So the next one is connection. So what is connection and bakit nasali sa principles ang connection? So connection is emphasizing the sharing of narratives and fostering a sense of community and belonging. So sa pag-oorganisa ng mga cultural exchange programs ng curriculum indigenization kung saan ang mga mag-aaral ay makakapagpalitan ng mga kultura at tradisyon, sa pamamagitan nito, mas napapalakas ang koneksyon sa kultura at komunidad. Mas magiging makabuluhan at makahulugan ang proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. The next one is empowerment. Empowerment is empowering learners through their cultural identities and knowledge systems. So sa paaralan, maaaring magkaroon ng mga espesyal na programa na nagtataguyod ng mga kultura ng mga mag-aaral tulad ng mga klase sa cultural, na sayaw,
musika at sining. Maaari rin silang hikayatin na magsulat ng mga tula, kwento at awitin sa kanilang wika or mother tongue, gamit ang mother tongue. So, the next one and the last principle of curriculum indigenization is cultural relevance. So, what is cultural relevance? It is providing culturally appropriate education that respects and honors indigenous communities. So, we were talking about the curriculum indigenization, so it also connects to the indigenous communities. So, sa pamamagitan ng pagbibigay ng culturally relevant na edukasyon, mas magiging engaged, kainganyo at motivated ang mga katutubong mag-aaral. Nag-oorganisa rin ang curriculum indigenization sa mga cultural activities tulad ng mga sayaw, ng mga pagkain, upang mas maipadama ang kanilang kultura sa loob ng paaralan. Then, dumako naman tayo dito sa application of curriculum indigenizations and its principles based on curriculum guide. So, how to apply curriculum indigenization in curriculum guide? But first, what is curriculum guide in education or in curriculum? So, curriculum guide is a curriculum guide that documents, outlines the philosophy, goals, and learning experiences for a specific educational program. So it also includes the instructional and resources and assessments that are part of the program. Meaning, dito ang mga basihan o guides for educational goals na ma-cope up nila for curriculum, especially in implementing curriculum indigenization. So, here are some things that consider as a good way to apply it first. So, first is center indigenous epistemologies and pedagogies. So, what is pedagogies? It is also known as mga pamamaraan, di ba? Mga pamamaraan ng pagtuturo, ng pagkatuto, ganyan. Then, it should emphasize that indigenous ways of knowing are not just add-ons, but fundamental to understanding the world. This section could include case studies and land-based learning. So, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga katutubong epistemolohiya at pedagogiyang tulad ng land-based learning, mas magiging makabuluhan at makatotohanan ang edukasyon. So, ano ba ito ang land-based learning? So, ang land-based learning ay isang halimbawa ng pagbibigay halaga sa mga katutubong paraan ng pagkatuto. Sa halip na limitado sa mga silid-aralan, ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng mga klase sa labas, sa mismong kalikasan. Dito, maaaring matutunan nila ang tungkol sa mga halaman, sa hayop at mga tradisyonal na pamamaraan ng pangangalaga sa kapaligiran tulad ng pag-ride ng mga karabaw. So, dito matutunan nila kung paano gawin o maging maingat at maayos ang pagsakay ng mga kalabaw o ng mga kabayo, ganun halimbawa. The next one is decolonize the curriculum. So, what is decolonize the curriculum? The guide already touches on decolonization, but it needs to be more explicit. This tip could be applied in the curriculum guide into critical reflection as it encourages curriculum developers to critically examine their own biases and assumptions about indigenous voices and perspectives. So, you know that decolonize is yung hindi tayo magpapakolonize o hindi natin maapektuhan yung mga kultura natin because of colonization. So, yung colonization is yung pagsasakop, pananakop, katulad ng pagsakop ng
mga Amerikano, pagsakop ng mga Kastila sa atin, yun yung tinatawag na colonization. So, ayong decolonization is yung hindi magpapasakop. So, what is it? So, ang pag-decolonize ng curriculum ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng kritikal na pag-iisip at pagpapalitan ng ideya. Sa isang aralin sa kasaysayan ng Pilipinas, halimbawa, maaaring hindi lamang ituro ang pananaw ng mga mananakop na Kastila at Amerikano. So, maaari ring bigyang diin ang mga kultural na kwento at perspektibo ng mga katutubong Pilipino gaya ng mga Ita, Igorot at Mangyan o sa mga cultural na komunidad. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang mga katutunan ng mga knowledge about sa Kastila at Amerikano ang ituturo sa paaralan, pati na rin yung mga kultural na mga kaalaman gaya ng ating mga katutubo. And the last one is build relationships. So, build relationships as the curriculum guide should emphasize the importance of building genuine relationships with indigenous communities. The steps involve community engagement that encouraging curriculum developers to consult with local indigenous communities and incorporate their knowledge into curriculum development. So, ang build relationships daw, so bago pa man simulan ang pagbuo daw ng mga curriculum, kailangan na daw maaaring magsagawa ng mga konsultasyon sa mga katutubong komunidad o sa mga cultural na communities upang malaman ang kanilang mga pangangailangan at interes. Maaari rin silang maimbitahan na maging bahagi ng proseso ng pagbuo ng curriculum upang nang sa ganun ay magiging makabuluhan at epektibo ang indigenization. Kailangan talaga natin na bumuo ng mga relationship towards the cultural kasi alam natin na pag mga indigenous o mga cultural communities is sobrang strict talaga sila sa kanilang mga beliefs, sa kanilang mga pananaw. So we should respect, we should build good relationships towards them so we can build a good community na kung ganun ay magiging maayos rin yung pag-implementa natin ng curriculum indigenization kasi yung focus ng curriculum indigenization is about the culture, about the cultural communities. So it also involves the indigenous communities. So that's it for our discussions for today. Hope you learned something. So if before we end this discussion, do you have any questions or clarifications? If none, then thank you for watching and listening our discussions for today. See you around. Bye.